Magandang araw mga katulong. So yung video ito, nung pumunta yung katulong nyo sa may hospital para sa kanyang follow-up check-up, follow-up check-up. So yung appointment ng katulong nyo is mga 9 o'clock in the morning, pero nakaalis yung katulong nyo at yung amo niya is around 10 o'clock in the morning na. O diba ka mga very good talaga sa amin? Very good. Sumakay kami ng bus ng amo ko papuntang Outram Park. So doon kami nag-transfer para sumakay ng free shuttle bus papunta sa Singapore General Hospital. Puwede rin din sana kami sumakay ng tren, isang stop lang papuntang Outram Park, kaso lang ayaw mapagod ng amo ko, mapagod. Pagdating namin ng Outram Park para mag-transfer sa free shuttle bus, grabe ang haba-haba ng pila mga katulong. Pero ang sabi ng amo ko, mabilis lang naman kasi nga maraming free shuttle bus na dumadaan dyan papunta sa may SGH. Sa may Singapore General Hospital. So bago po tayo pumila dyan mga kakatulong, kailangan i-check muna natin yung signboard kung tama ba yung pinagpilahan natin kasi dalawang kulay kasi yung free shuttle bus na pwede mong pagsakyan papunta sa may Singapore General Hospital. Kulay orange at saka blue yung pwede yung pagsakyan ng shuttle bus, pero kailangan is mag-check kayo muna bago kayo sumakay kasi nga kapag magkabali lang kayo ng isang stop sa inyong pinuntahan, mahihirapan kayo sa paglalakad mo, maabot mo lang yung pupuntahan mo, lalong-lalo na late ka na sa appointment mo, late sa appointment. Kasi sobrang napakalaki talaga ng SJH na yan. So ito na nga, pagkapasok ka natin dyan sa may ENT, kasi nga diba ENT naman yung papasokan ng katulong nyo, ENT. Kasi lingid naman sa inyong kaalaman, di ba yung katulong nyo pagkabalik dito na magbakasyon galing sa Pilipinas, nagkaroon siya ng ear infection. Ngayong araw yung follow-up check-up ng katulong nyo. Pagpasok natin dyan mga katulong sa may ENT building, kailangan natin pa self-registered gamit yung machine, boss self-registered, na nahirapan pa yung katulong nyo. Unlike before kasi na ibibigay mo lang yung ID mo dun sa may counter, sa may information area, na yung pag-registered mo. Pero ngayon, kailangan pa talagang dumaan sa machine. Dahil nga mga katulong, may appointment naman tayo ngayong araw, so mabilis lang naman nakapasok agad yung katulong nyo sa room para i-check ng doktor yung kanyang tainga. So nilinis lang naman yung tainga niya, tapos pinapunta siya dun sa isang room para i-check yung pandinig niya, pandinig. So after nang ma-check yung pandinig ko, first kumuwi na kami, di-discharge na ako kasi ayaw ko rin kasi magpa-opera kasi alam niyo naman siguro mga katulong na may butas na kasi yung aking eardrum. So kung gusto ko talaga magpa-opera is pwede talaga. Ang problema lang is sobrang mahal talaga yung babayaran mo. Nung 10 years ago nga, tinanong ako kung gusto ko magpa-opera, yung babayaran is 5,000 Singapore dollar. Pagkano pa kaya ngayon? Kaya hindi na ako nagtanong kasi wala naman talaga akong balak na magpa-opera. Pagkalabas namin ng ENT department, so of course kumain muna kami ng lunch kasi nga late na kasi mga 12 something na kami dyan o mga maglapit na yata yan, mga 1 o'clock kami nakatapos doon sa ENT department na yun. So after namin makapag-lunch, so nag-decide yung amo ko na bibili siya ng eye drop para sa kanyang sarili. Kaya yun, pumunta kami sa may eye department area na naman So medyo malayo-layo yung nilakad namin kasi nga of course ibang department na naman yung pupuntahan natin. Ibang department. Mabuti nga lang mga katulong, yung eye building at saka yung ENT building is magkatabi lang. So, medyo malayo-layo pa rin yung kailangan mo lakarin. So, pagkatapos na makapag-order dyan yung amo ko ng kanyang eye drop, of course, kailangan namin magkahiwalayan. May trabaho pa kasi yung amo ko. So, sinamahan niya lang ako dyan sa may hospital kasi nga siya yung tagapagbayad. So, nung magbayad pa nga kami dyan is nagsabi pa nga ako sa amo ko na mag-share ako sa kanya mag-share. Kasi nga, sobrang mahal talaga yung binayaran namin. Mga $284 yung binayaran ng amo ko. So, kaya sabi niya sa akin, no need to share daw kasi it's her duty. So, pag i-convert mo yun sa may Philippine money, mga 12,000, malapit na yung 12,000 mga katulong.